Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinarado na ng Pilipinas ang anumang pakikipag-ugnayan sa International Criminal Court o ICC. Ilang araw lang yan matapos ibasura ng ICC ang apela ng Pilipinas para itigil ang investigasyon sa giyera kontra droga ng nagdaang Duterte administration. Sa huling inilabas na datos ng gobyerno, umabot po sa mahigit 6,000 katao ang napatay sa mga anti-drug operations na yan. Yan ang tinutukan ni Salima Refran. Wala nang magiging pakikipag-usap ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Yan ang kinumpirma ni Solicitor General Menardo Guevara matapos magkausap si Pangulong Bongbong Marcos. Sa pahayag ni Guevara, napagkasunduan raw nila ng Pangulo na ang Appeals Chamber na ang huling pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC. Ganito rin ang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Issue lang yan ng complementarity at committee. Na kaya naman tayo nagsasabi niyan kasi disente tayong kausap. Nakikiusap tayong wag na tayong pakialaman. Hindi tayo, ibig sabihin niyan, pumapayag tayo sa kanilang pagsakop sa atin. Sabi ni Guevara, hinintay lang daw talaga nila ang desisyon ng ICC sa apela ng Pilipinas na itigil ang investigasyon sa madugong anti-drug war noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong 2019 pa kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute na naging basehan sa pagtatag sa International Criminal Court. Pero 2021, nangiutos ng Korte Suprema na kailangang makipagtulungan ang bansa sa anumang criminal proceeding na pinagulong bago ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute. Ang otorisasyon ng ICC Pre-Trial Chamber sa investigasyon ng ICC prosecutor ay sumasakop ng mga pagpatay at pag-abuso mula July 1, 2016 hanggang March 16, 2019, isang araw bago magkabisa ang pagtiwalag ng Pilipinas sa Rome Statute. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Nakabantay ngayon ang pulisya at MMDA sa ilang entry at exit point ng NLEX. Kasunod ng banta ng isang grupo na magbabalagbag ng mga truck para iprotesta ang dagdag singil sa toll. Diyan tumutok si Cedric Castillo. Sa mga gaya nitong entry at exit point, karaniwang naiipon ang mga sasakyan papasok at palabas ng North Luzon Expressway. Paano kaya kung matuloy ang plano ng isang transport group na ibalagbag dyan? Hindi lang basta mga four-wheeled na sasakyan, kundi iba pang naglalakihang mga truck. Ito ang banta ng Central Luzon Alliance of Concerned Truck Owners Organization bilang protesta sa dagdag singil sa toll sa NLEX. Nagko-consolidate pa po kami ng aming mga puwersa. Pero panigurado po, ang mga puwersa po ay manggagaling sa iba't ibang exit ng NLEX po. June 15, ipinatupad ang toll hike sa NLEX. 19 pesos hanggang halos 100 pesos na dagdag yan sa malalaking truck. Depende kung open system, closed system o end-to-end ang biyahe. At ayon sa grupo, mula noon, malaking halaga na di umano ang nadagdag sa operasyon ng kanilang mga truck. Iba't ibang mga produkto pa naman ang hakot ng mga ito, papasok at palabas ng Metro Manila. Kaya ang dagdag gastos, hindi lang daw sila ang pumapasan. Sigurado pong pass-on po ito sa mga consumer kasi ngayon pa lang po, nanghihingi na rin po kami ng dagdag na rate sa mga kliyente namin. Hindi lang yung toll ang nagiging problema namin, kung hindi yung nagagastos namin sa diesel dahil sa traffic. Nagpadala na raw ng sulat ang grupo sa Toll Regulatory Board. Pero ayon sa TRB, kailangan ng formal na petisyon. Yun nga lang, lipas na raw ang nakalaang palugit para iprotesta ang increase sa NLEX toll. Idudulog po natin sa ating pamunuan upang mapag-aralan if they can be given due course kasi lampas na po yung 90-day period na pwedeng mag-file sila ng oposisyon. Sa kabila niyan, nanawagan ng TRB sa grupo na isaalang-alang ang kapakanan ng mga motorista at commuter at huwag ituloy ang plano. Igagalang naman po namin ang kanilang karapatan upang ilabas ang kanilang saloobin. And we are hopeful that they will be very responsible naman po, that they will not create any inconvenience or discomfort sa ibang motorista. Damay talaga lahat yan.
damay lahat. Yung mga pagka nag-traffic, damay din kami. Mahirap bumiyahe. Traffic. Ma-istorbo yung trabaho mo. Kasunod ng babala ng Aktoo, nag-deploy ang PNP at MMDA ng mga magbabantay sa iba't ibang exit ng NLEX. Nakamonitor na rin daw ang pamunuan ng NLEX at prioridad daw nito ang kaligtasan ng publiko at maayos na biyahe ng mga motorista. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. May mga mawawalang trabaho dahil sa Artificial Intelligence o AI ayon sa Labor Department at kabilang sa apektado ang BPO industry ayon naman sa International Labor Organization. Sa mga gustong makasabay sa AI, para sa inyo ang ikinakasa ng TESDA. Nakatutok si JP Soriano. Isa ang Pilipinas sa pinakamaraming manggagawa mula sa IT-BPO sector o call center sa buong mundo. Kaya di na raw nakapagtataka na ito rin ang isa sa pinakamalaking industriya na nagbibigay ng trabaho sa maraming Pilipino. Pero dahil sa technological advancement at paglakas ng Artificial Intelligence o AI, sabi ng International Labor Organization o ILO, isa ang BPO sa mga pinaka-maapektuhan. In the next 1 or 2 decades, we expect that automation will take over, and many of the existing jobs that we have in the BPO sector, for example, or in the agriculture sector, they will be automated. Pero ang pangamba raw ng Department of Labor and Employment o DOLE, hindi lang IT-BPO ang posibleng mawala. Yung emerging industry natin, creative, marami kang nakakita na pwedeng yung ginagawa traditionally ng worker, yung individual worker, pwedeng medyo ma-replace siya ng machine or whatever. No? But I think that is a challenge that we have to more or less address. You cannot just look at just losses, but we also look at potential. Gayunman, may mga uusbong pa rin naman daw na bagong uri ng trabaho na siyang magiging partner at sasabay sa AI. Pero mangangailangan daw ito ng bagong skills. But when the jobs are created, it would require higher level of training and higher level of education. TESDA has advanced models comparing to the region, but it cannot cope with the demand that we presently have. At present, we need to upgrade our programs. Otherwise, we will be left behind. Nasa ilalim ng DOLE ang TESDA at ayon sa kalihim, bumuo na ng mga TESDA Innovation Centers na ang layunin ay iakma ang skills training para makasabay sa kayang gawin ng AI. Para matiyak daw na magiging matagumpay ang Labor Employment Plan ng gobyerno, inaprubahan na ng DOLE ang pagbuo ng isang tripartite technical working group na siyang tututok para sa improvement ng skills at training ng mga Pilipinong manggagawa para raw makasabay sila sa nagbabagong panahon. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Chika in a minute! Good evening mga kapuso! Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Isang very sweet post ang hatid ni Julian San Jose para sa kanyang boyfriend na si Raver Cruz na nagdiriwang ng kanyang birthday. Along with her sweetest pics, very thankful daw ang Limitless star kay Raver for making her the happiest. Happy birthday, bro! Tuloy-tuloy ang kilig dahil holding hands while walking in the streets of San Diego, sina Voltes 5 Legacy stars Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Sweet ang vibes ng dalawa na nasa Amerika para sa San Diego Comic Con 2023. Sa isang sweet coffee date naman, idinaan ni Sparkle star Juancho Trevino ang pag-aya sa kanyang misis na si Joyce Spring para maging date sa GMA Gala 2023. Damang-damang kilig ng netizens sa pa-flowers ni Juancho. Samantala, getting ready na rin si Glyza Di Castro para sa event. Today is Pamper Day para kay Glyza na pinaghahanda ng husto ang kanyang magiging look. Handa raw ang Taguig City Hall na tanggapin ang responsibilidad para sa 10 barangay na dating sakop ng Makati. Pero ang ilang mga apektadong residente may pangamba para sa benepisyong natatanggap mula sa dati nilang lungsod. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Dahil nakatira sa barangay na dating sakop na Makati pero kinilala na ng korte bilang bahagi ng Taguig, nangangamba ang 75 anyos na si Alberto para sa mga dating benepisyo nila bilang Makatizen. Kabilang dyan ang libreng pagpapagamot sa ospital ng Makati ng anak niyang may sakit sa baga. Sana yung mga kagaya po namin, huwag niyo po bayaan. Tulungan niyo po sana kami, mga po sa amin, pamilya namin. Meron kami libreng gamot, merong incentive every 6, libre hospital. Yung 4 nga na gamot na libre ng Makati, ito. Ang ilang paaralan, ililipat din sa pamamahala ng Taguig, kaya hindi na sasagutin ng Makati ang gamit ng kanilang estudyante. Kabilang sa mga benepisyong natatanggap ng mga Makatizens tuwing magpapasok na yung mga libreng bagong school supplies, kagaya ng bag, notebook at mga papel, merong pang sapatos, lalagyan ng tubig at meron din mga panangga sa ulan gaya ng kapote at bota gaya nito. Madadagdagan po yung kailangan na budgetin kung hindi po isasalo ng Taguig yung mga kailangan po ng bata sa school po. 10 barangay na dating sakop na Makati ang kinilala ng Korte Suprema na sakop na ng Taguig. Bukod sa epekto sa health benefits ng mga taga dyan at estudyante ng mga nag-aaral sa public schools dyan, nag-aalala rin ang Makati City Hall para sa mga nag-aaral sa University of Makati at para sa scholarships ng mga graduating senior high school students mula sa mga apektadong barangay. Hindi naman agad na maibibigay ang sinasabing scholarship dahil hindi sila papasok sa basic requirement na 3 taong residency sa Taguig. Para malinawan daw lahat ng yan, naghihintay raw muna ang Makati City Hall ng writ of execution. Sabi naman ng Taguig City Hall, ang mga pahayag ng Makati ay dapat magbigay daan sa mas maayos na paglipat ng pamamahala sa kanilang lungsod na ang hangad daw ay walang maantalang serbisyo. Mungkahi pa nito bumuo ng Joint Transition Team na magtutulungan. Handa raw ang Taguig na tanggapin ang responsibilidad sa pamamahala sa 10 barangay gaya ng ginagawa nila sa 28 nilang barangay. Siniguro rin ng Taguig City Hall na aalagaan ng mga bagong residente na magiging kwalipikado sa sarili nitong educational programs. Iiwasan daw ang pagkaantala ng serbisyo publiko at sa halip magsisikap na lalo pang pagandahin pa ang mga programa para sa mga residente. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Patuloy na uulanin ang ilang bahagi ng bansa at isa sa mga dahilan niyan ang sama ng panahong patuloy na kumikilo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ang low pressure area sa layong 720 kilometers silangan ng Borongan, Eastern Samar. At ayon sa Pag-asa, posible pa rin yang maging bagyo sa mga susunod na araw. Apektado na ng LPA ang ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Trough o extension ng LPA at localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas uulanin na ang Mindoro at Palawan. Pagdating ng hapon, may matitinding ulan na sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan sa hapon. Dulot yan ng thunderstorms tulad ng naranasan natin kanina. Yung mga orange na kulay sa rainfall map, heavy rains po yan at mararanasan sa halos buong Metro Manila pagsapit ng gabi. Sa Visayas naman, maraming lugar din ang uulanin lalo na sa hapon. May matitinding ulan sa Panay Island at Negros Provinces. Habang sa Mindanao, may ulan sa umaga sa Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Sa hapon, malaking bahagi na ng Mindanao ang uulanin. May heavy to intense rains pero bahagyang mababawasan ang ulan pagsapit ng gabi. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. May nilulutong proyekto ang DOST para maging mas malusog ang mga estudyanteng Pinoy. Mga pang-recess na puno ng sustansya. Pero papasa kaya sa panlasa ng mga bata? Sila mismo ang nag-taste test sa pagtutok ni Lay Alvarez. Isa-isang in-unbox ng DOST Food and Nutrition Research Institute ang mga bago nilang food product na pang-recess na level up daw sa sustansya at lasa. Una sa menu ang Enhanced Nutribon na may iba't ibang variants, kalabasa, carrots at kamote.
Nalalakihan daw ang mga bata sa dating Nutriban, kaya niliitan nila ito, pero siksik pa rin sa protina, iron at vitamin A. Dahil mga bata ang target market ng mga produkto, pinataste test na namin ito sa kanila. Masarap po, tapos matamis po. Hindi po masyado maalat. Next sa menu, ang mas maliit na Nutriban, ang Nutribanet, na may malunggay, kalabasa at peanut filling. Masarap, matamis, alat. Pwede ba namang mawala sa recess ang panulak? Ang vitamin-rich juice na dinevelop ng DOST, tinawag na Nutri Calamansi. Lasang calamansi po. Matamis po onte. Para iwas sawa, may iba pang options, tulad ng protein at energy source na Nutri Cookies na gawa sa plant-based ingredients. Mayroon ding Coco Dairy Milk, ang gatas na mas pinasustansya pa ng inihalong coconut milk. Hindi lang basta-basta pagkain ang dapat maibigay, kundi tamang pagkain. The types of nutrients that are actually lacking in the diet of Filipino children must be addressed. Malaking tulong ang mga yan para sa nutrisyon ng mga bata. Lalo't 6 sa bawat 10 Filipino school children ang kulang sa vitamin A, batay sa datos ng DOST-FNRI mula noong bago pa mag-COVID pandemic. 1 sa bawat 3 bata naman ang stunted o kulang sa taas. Ipinapasa ng DOST-FNRI ang food technology ng libre sa mga manufacturer. Bibili sa kanila ang DepEd, DSWD at mga LGU para ipamahagi ang mga ito sa mga eskwelahan at iba pa nilang nasasakupan. Maaari na raw maging available sa mga eskwelahan ang mga produktong ito sa darating na school year. Para sa GMA Integrated News, Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Samantala, isang Pinay ang posibleng mapabilang sa mga pinakabatang santo sa kasaysayan dahil yan sa kanyang kabutihan at debosyon bago pumanaw sa edad na 13. Kilalanin si Nina Ruiz Abad sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Isang dalagitang Pilipina ang itinutulak ngayon para maging isa sa mga pinakabatang santo sa kasaysayan. 13 taong gulang nang mamatay si Nina Ruiz Abad dahil sa sakit sa puso noong 1993. Ayon sa CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines, matindi ang debosyon ni Nina sa Eucharistia noong nabubuhay pa siya. Namimigay siya ng mga rosaryo, Biblia, prayer book at iba pang religious items at nakilala bilang ang batang babaeng laging may suot na rosaryo. Ipinanganak sa Quezon City si Nina, pero lumipat sa Sarat, Ilocos Norte kasama ang kanyang pamilya noong bata pa siya. Second year high school lang si Nina nung pumanaw, pero tumatak daw ang kanyang kabutihan at kababaang loob. Sabi ni Bishop Renato Mayugban ng Diocese of Lawag, magandang halimbawa sa kabataan ang buhay at pananampalataya ni Nina. Nina should serve as an inspiration, especially to the young. Naghahanda na ngayon ang Diocese of Lawag para imbestigahan ang buhay ni Nina, ang unang hakbang sa mahabang proseso bago pa ang potensyal na beatification at canonization. Inilipat na ang mga labi niya sa isang pribadong mausoleum. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamilya ni Nina. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, umakyat na sa number 2 ang world ranking ng Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena. Dagdag inspirasyon yan para sa pagtarget niyang magkamedalya sa Paris Olympics. Maki-time out muna tayo kay Chino Trinidad. Matapos mapasama sa 6-meter club o yung mga pole vaulter na nalalampasan ng taas na 6 na metro, kasunod ng kanyang pag-qualify sa Paris Olympics at ang kanyang pagtatala ng bagong Asian record, world's number 2 na ang matagal ng world's number 3 pole vaulter. Nakakalap ng sapat na puntos na 1,432 ang dating patpati na binatilyo mula sa tondo at nalampasan ang Amerikanong si Christopher Nielsen na may 1,428 points. Nananatili naman sa unang posisyon si Armand Duplantis na may 1,569 points. And I'm proud of what I have achieved. I'm currently still not amazed because I think I'm capable of doing more and doing better. Hangad ni EJ na maging consistent sa mas mataas na height na 5.8 meters. Magkakaroon siya ng pagkakataon na gawin ito bukas sa Monaco leg ng Diamond League. At nakatuon din ang kanyang atensyon sa World Athletics Championship sa Budapest sa susunod na buwan. Para sa GMA Integrated News, Chino Trinidad, nakatutok,
24 Oras. It's official! Sparkle artist na si Isko Moreno matapos pumirma ng isang exclusive contract. Extra grateful din si Yorme at kanyang mga co-host sa Itbulaga dahil sa tumataas nilang ratings. Makichika kay Nelson Canlas. Matapos ang 2 kalahating dekada, nagbabalik si Isko Moreno sa kanyang first love, ang showbiz. Sisimulan ni Yorme ang kanyang muling pag-aartista sa pagpirma ng isang long-term exclusive contract sa Sparkle. Utang daw niya ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa Kapuso Network at sa kanyang showbiz mentor, ang namayapang showbiz icon na si Herman Moreno. Ito ang naging hagdanan ko sa pag-akyat sa buhay, ang showbiz, through GMA 7. Kung nakikita lang niya, napapanood niya ngayon, malamang masaya-masaya yun. Nasa contract signing si GMA Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez at VP for Sparkle Joy Marcelo. Nagpahatid naman ng espesyal na mensahe si GMA Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon. Alam ng lahat na si Isko ay naging successful sa kanyang showbiz at public service careers. Yorme Isko is still young and we don't know where his destiny will bring him. Kaya Isko, whatever the future may bring, we wish you all the best and Godspeed. Si Yorme ay isa sa mga tao talagang may lumilingon sa pinanggalingan at may utang na loob. So, ganun yung pagkatao niya. And we're very happy na nag-sign ulit siya sa GMA now as a Sparkle talent. Nagpapasalamat din si Yorme at ang kanyang Itbulaga co-hosts dahil sa patuloy na pagtaas ng kanilang ratings. Tuloy-tuloy po lang yung ating tulong at saya araw-araw. Hindi nyo kami iniwanan, ngayon ginawa nyo pa kaming #1 sa puso ninyo. So, basta ang sukli namin, araw-araw. Gusto namin, masaya lang yung inyong afternoon habang kayo nanananghalian, kasama namin kayo sa Itbulaga. Mga kapuso, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Asahan nyo po ipagpapatuloy pa namin ang tulong at saya at lalo pa namin pagbubutihin. Malaking inspirasyon po ito para sa amin. Sobrang saya po ng grupo and I would like to congratulate the whole team. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Emil? Thanks, Iya. Mga kapuso, pinarangalan ang ilang personalidad at programa ng Kapuso Network sa Golden Laurel na Batangas Province Media Awards 2023. Iginawad kay 24 Oras anchor Miss Mel Tiangco ang Jose P. Laurel Lifetime Achievement Award bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon sa larangan ng journalism. Congratulations, ma'am. Male News Anchor of the Year naman si Atom Araulio. Congratulations, Tom. Pinarangalan din ang programang Kapuso mo, Jessica Soho, bilang Best Infotainment Show, habang Best Entertainment Show naman ang Family Feud. Best Drama Series ang hit historical portal fantasy series na Maria Clara at Ibarra. Kinilala namang Best Drama Actress si Barbie Forteza para sa pagganap niya bilang Clyde sa nasabing serye. Congratulations again, Miss Mel and Atom, at sa iba pang programa at personalidad natin dito po sa GMA. At maraming salamat. Thank you sa Sa University of Lyceum sa Batangas. Maraming salamat po sa mga parangal. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Atom Araulio. Ako naman si Emil Sumangil, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. For more chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.